Tana'y aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Parang napakahirap namang sabihin na ang mabuting balita ng Panginoon, ay kasasabi lamang na maglalaban-laban ang ama at ang anak, ang biyanan at manugang. Salamat din pala muna sa mga paring pumalit, yung mga nag-take over sa aking schedule noong nakaraang 3 araw. Sina Father Paul Medina, sina Father Milet, at meron pang isa, nakalimutan kong pangalan. At idalangin din natin pala si Father Prex Fajardo. Birthday niya ngayon. MMSJ moderator. Kilala nyo naman siguro si Father Pericles o Prex, Father Prex Fajardo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na po siguro sa mga pinakamahirap intindihing sinabi ni Jesus ang napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon. Napakaraming paradoxes. Sabi niya, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi." Naidadahilan din ito sa mga naidudulot nating gulo at pagkakawatak-watak. Sa pag-aakalang ito ang tinutukoy niyang apoy at pagkakabahabahagi. Pero hindi. Hindi po ito ang tinutukoy niyang apoy at pagkakabahabahagi. Ang tinutukoy po kasi niyang apoy ay ang apoy ng Espiritu Santo. Ang pag-aalab ng ating pagmamahalan, kaligayahan, kabutihan, pagkakaunawaan, at pagpapatawaran. Ang dala ng mga ito ay kapayapaan. Ang dulot ng mga ito ay pagkakabuklod-buklod sa halip na pagkakawatak-watak. Sabi pa niya, "Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa?
ay talaga. Hindi ba't ganun nga? Talaga nga po at ganun nga po. Walang duda. Naparito siya para magdala ng kapayapaan sa lupa, gaya ng ipinahayag ng mga anghel sa kanyang pagsilang. Ang buong buhay niya ay nagpapatunay dito. Maging ang kanyang kamatayan, kapayapaan ang hatid niya, napakalinaw po nito. O ay bakit may pagkakabahabahaging nababanggit? At bakit niya sinasabing siya at ang kanyang katuruan ay maghahatid ng pagkakabahabahagi? Kung ang apoy na dala niya sa daigdig ay para pagkaisahin tayo, bakit malimit ay watak-watak tayo? Sa pagtugon po kasi sa kanyang mensahe, tayo nagkakawatak-watak. Sa pagkapanganak pa lamang niya, ang reaksyonan ng iba ay pag-unawa at kaligayahan. Ang iba naman ay takot at kalituhan. Watak pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi dahil ito ang dala niya at ng kanyang mensahe, kundi dahil ginagamit natin siya at ang kanyang mensahe para magdala ng pagkakawatak-watak sa lupa sa pamamagitan ng mapait nating pananalita at gawa. At tinatawag itong pagpapahayag ng katotohanan, being prophetic, at pawang katotohanan lamang. Pero ang katotohanan, kung talagang katotohanan lamang, ay sumasanhi ng pag-ibig, hindi ng suklam. Napakadali pong magkapalit nito ng pag-ibig at suklam at tawagin ng isa sa pangalan ng isa. Tatawagin natin yung suklam na pag-ibig at tatawagin natin yung pag-ibig na suklam. Napakadali ho niyan. At malimit nga ito ang ating ginagawa without even being aware of it. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, matukoy nawa natin kung ano ang sumasanhi sa pag-aalab ng ating kalooban at kung saan tayo dinadala nito. Harinawang hindi sa pagkasunog para maging abo, kundi sa pagdadalisay para gawing puro.